What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, Realme Note 80. Sulit ba talaga siyang i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So ayan mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ang Realme Note 80. So, itong smartphone na to ay recently lang lumabas ito sa Philippines. And syempre, kumbaga when it comes sa budget side, ito na talaga yung pinakasagad na mo-offer ngayon ni Realme when it comes sa entry-level segment. So, nakakalungkot lang isipin na ang Realme smartphone ay parang ang tahimik nila. Parang nawala sila sa market na kumbaga dati sobrang hype noong 2019, noong 2020. Parang sila yung number one dati when it comes sa entry-level. Ngayon, parang tahimik na sila na hindi mo maintindihan. Pero yun, naglabas sila ng affordable, which is Realme Note 80. At when it comes sa kanyang presyo, mga idol, it is priced ng 7,000 pesos SRP with 4GB of RAM and 64GB of internal storage. So, let's check sa official store nila. Again, dito yan ha. So, pag tinap mo yung video dito, sa section na to, may view products. Mura at bagsak presyo nila makuha itong Realme Note 80. So, isa-search natin siya kung magkano na lang siya ngayon sa online. And no worries, official stores po yung link natin dito at ang laki po na matitipid nyo dito. Yun. So, 7,000 sabi ko sa inyo kanina, pero siya makuha sa gara ng 5,000 piso. So, 4GB64 for a price tag na pinakasagad na 5,000 pesos. Baka pwede nyo ba ito makuha ng mas mababa? So, again mga idol, pwede siya makuha, again, sabihin na natin usually, pwede siya makuha ng 4 to 5,000 pesos sa gara, depende sa sale. When it comes sa kanyang SRP, 7,000 pesos. Kung makikita nyo, sobrang layo po doon sa kanyang SRP. Kaya dito na kayo bumili sa ating product link, pwede nyo makuha ng napakagandang deal ang Realme Note 80. So dito sa video natin, pag-uusapan natin, ano ba, sulit nga ba talagang Realme Note 80? Isa na naman ba itong smartphone na overpriced or swak na swak sa inyong budget? So syempre, malaking tulong din to sa mga consumers natin na nagde-decide na naghahanap ng isang smartphone na mga gamit nila sa pang-araw-araw. Kasi syempre ngayon, kailangan natin ng smartphone. Lahat tayo ngayon ay kailangan ng smartphone kasi hindi lang yan pang entertainment purpose, hindi lang yan pang calls and text, ginagamit na rin yan sa trabaho natin, sa negosyo, lahat. Kaya yung mga ibang consumers natin, nagiging practical, ano ba ang magandang bilhin sa kanilang hard-earned money. So, dito sa video natin, tutulungan ko kayo mag-decide dito sa Realme Note 80. Unang-una pag-usapan natin yung RAM at ROM. Real talk, yung RAM is medyo okay, 4GB of RAM. Yan na yung ginagawa natin yung new normal when it comes sa RAM ngayon, 4GB of RAM kasi yun nga, tumaas po ang mga presyo ng RAM ngayon sa market kaya mapapansin natin nagiging new normal ulit ang 4GB of RAM sa presyo na 7,000, 8,000 pero yung 64GB lang ang nakaka-disappoint dito. Hindi ko alam kung si Realme na-stock ba sa 2020 or 2019 na 64GB is a new thing pa. Ngayon hindi na po mga idol. Yung 64GB is sobrang liit na po niyan. Kahit na makuha niya siya ng 4,000 to 5,000 pesos. Pero yun nga, wala tayong choice. Wala naman siya in-offer ng 1 to 8GB. Meron naman tayong option. So, to expand your storage via micro SD card. So, pwede nyo siya expand yung storage. So, for example, 64GB. Doon sa storage or sa SD card nyo, lagay nyo doon yung mga files, video, games nyo. Tapos, dito sa internal storage nyo lagay yung mga applications or games. Ayun mga ka-J-Vlog. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng way para ma-maximize ang inyong storage. Pero when it comes sa gaming loads, ang Realme Note 80 po ba pwede sa gaming? Real talk mga ka-J-Vlog, ang processor nito, pinaka-favorite ko for a budget smartphone. It's Unisoc T7250 and for its sale price, okay. Perfect fit, 4 to 5,000 pesos. Pero again, for its SRP na possible price na pwede niya siya makuha sa mall, hindi po siya perfect fit mga idol. Kaya kung makuha niya siya ng 4 to 5,000 pesos, Unisoc T7250 is good to go when it comes sa ganyang budget segment. And for gaming, nakakaroon naman tayo dito ng ML, COD, Honor of Kings, pero mga AAA games, asahan nyo na medyo mahihirapan po ang Realme Note 80. Playable siya pero hindi po siya smooth sa mga AAA games. Lalo na, medyo mababa lang po RAM nito, hindi nyo na nga madadownload dito yung Genshin Impact. Kasi ang Genshin Impact, ang full resources niyan is I think nasa 40GB. So, wala na, OLEDs na yan. Kaya possible na ilagay nyo na yung Genshin or yung WoW dito. So, focus na lang natin is yung mga casual games or yung mga mas lighter games like Mobile Legends, COD, and Honor of Kings. COD,
Nakakalaro naman kasi tayo dito kahit na hindi naman full download yung resources, kaya okay naman siya. And when it comes sa ML, I think ang full resources naman ng ML usually nasa I think 19 or 20 gigabytes lang naman mga idol. Camera specification is very, ano tawag doon? Very normal for its price. 8 megapixel rear camera and 5 megapixel front-facing camera. Malinaw, okay, fair naman yung quality for its price. Kumbaga, you get what you paid for. Ganun yung mangyayari dyan sa camera performance ng Realme Note 80. Ang papaldo lang kayo dito mga idol, battery is a battery performance. So, ang battery capacity nito is 6,300 mAh battery capacity. Pero the sad part is 15 watt fast charging rate. Real talk mga idol, ang 15 watt fast charging rate ngayon 2026, hindi na po yan fast charging. Charging rate na lang siya. So, parang siya na yung new 10 watt charging rate before, doon sa 5K mAh battery capacity. Ngayon, pag tinerno mo ang 6K sa 15 watts, slow charging yan. So, 15 watt charging rate, 6,300 mAh battery capacity. Siguro, sagarang charging time nyo dito is 2 hours 30 minutes to 3 hours bago nyo ma-full charge itong Realme Note 80 nyo. Pero usapang battery performance, superb naman po ang ma-offer ng Realme Note 80. Especially ngayon, karamihan na naman consumers natin naghahanap ng mas malaking battery juice when it comes sa day-to-day tasks nila. Especially yung mga consumers natin na gagamitin yan sa trabaho nila, mas kailangan nila ng battery power and battery juice. Ito, malaki, 6,300 mAh. And tulad ng sinabi ko sa mga ibang video ko, yan na po yung new normal ngayon 2026. Ang 6,000 plus mAh battery capacity na good news makikita po natin sa Realme Note 80. When it comes sa water protection, for its price, I know mababa. Lalo-lalo na sa mga ibang smartphones ngayon na IP64, IP65, ito po is IP54 water and dust resistant. Pero don't get me wrong, meron siyang protection sa tubig, pero mga talsik-talsik lang, raindrops, accidental spillage, or ano lang, kumbaga hindi siya pwedeng masubmerge sa water pa rin dahil mababa po ang kanyang protection. Sabihin na natin splash resistant ang Realme Note 80. And itong design niya, mga idol, is parang sabihin na natin 2023-ish design. Usually, yung mga Transsion, and ngayon, dati ginagaya nila ang camera module ng iPhone Pro Max, di ba? Na triple rear camera setup na ganyan, yung tatlong bilog na yan. And I think nalimutan na ng Transsion yan. Ang pinofocus si Transsion ngayon, 17 Pro Max eh. Pero si Realme Note 80, ayan, very identical or silhouette sa camera module ng iPhones. So, when it comes sa design and aesthetic, maganda naman. Very eye-catching din naman yung design na mo offer netong smartphone na to. Screen size, huwag kayong mag-alala sa screen size naman or sa screen quality. Very basic naman sa budget segment, 6.7 inches, IPS LCD, HD plus 720p. Hindi natin magreklamo dyan dahil yan rin naman ang nakikita natin sa karamihan ng mga budget smartphones today. And the sad part is notch display pa rin. Ito si Realme Note 80. Hindi pa rin sila maka-move on sa notch. Ayaw pa rin nila na mag-punch hole. Tulad na sinasabi ko sa mga ibang video ko, kung wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog na yan. Kumpletuhin nyo na. Kasi syempre yung mga ibang consumers, mas gusto ang punch hole. Gusto nilang na-adapt ang modern design compare sa outdated design na notch display. So yun mga idol, yung ating short review dito sa Realme Note 80. Ang pinaka-main question, Lods, sulit ba si Realme Note 80? Again, kung makuha siya ng 4,000 to 5,000 pesos, definitely yes. Sulit naman itong smartphone na to. May ibubuga siya. Kayang-kaya niya tumapat sa mga ibang entry-level or budget smartphones today. Ang pinaka-hihila lang sa pababa itong smartphone na to, the storage. Kasi syempre, ang storage nito is super baba ngayon 2026. Pero tulad na sinabi ko sa inyo kanina, may option naman to expand your storage. Pero sa mga applications, yan na lang talaga ang inyong gagamitin. Ulitin ko po, price, sulit, malaki battery, malaki screen, reasonable processor for its price. Kaya kung interested kayong bumili ng Realme Note 80, saan pa ba tayo bibili niyan? Dito lang sa ating product link. So, tap mo yung video natin, ha? Dito sa hinihilamos kong section na yan. Nandyan yung link ng Realme Note 80 or nandito sa baba ng ating video. Check out nyo na mga idol dahil sayang po ang inyong discount. Yung discount po na yan na exclusive lang dito sa ating video na pwede kayo makakuha ng 1,000 to 2,000 pesos off.